Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo na makapag-English. Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Okay? Ako ay nanonood ng TV kanina pa. O kaya, ako ay kanina pa nanonood ng TV. Pag tinranslate po yan sa English, ang tamang pag-translate po ay itong ako ay I. Yung I kanina pa ay itong have been. Okay? Tandaan nyo na ha. Tapos itong nanonood ng TV, watching TV. Pagsamahin lang po natin, I have been watching TV. Para sa ako ay nanonood ng TV kanina pa. Okay? So, ito pong ay kanina pa, ako na lang po nag-isip niya na ipangtumbas dito sa have been. Kasi naibibigay niya po yung ibig sabihin talaga ng have been dito sa ating leksyon. Okay? Hindi nyo po yan makikita sa dictionary kasi ako nga po ang gumawa nito. Okay? Nasa isip ko lang. At gusto ko lang i-share sa inyo para mabilis po kayo matuto mag-English gamit ang have been o has been. Ang have been po o has been ay iisa lang po ang katumbas sa Tagalog, itong ay kanina pa. Okay? Ginagamit lang po natin itong has been kung ang gagamitin nyo pong subject o pinag-uusapan ay he o she. Pero pag ang ginamit nyo ay I, you, we, o they, have been ang gagamitin nyo. Kitang-kita nyo na naman po dito. Pag pangalan naman po ng tao na partikular, tapos isa lang ang bilang, katulad po ng Mario, has been po. Pero pag Mario and Luigi, dalawang pangalan na partikular, have been ang gagamitin nyo. So, makikitanda na po. Okay? So, sumunod, subukan natin itong ikaw ay. Ikaw ay nagmamaneho kanina pa. Ikaw ay nagmamaneho kanina pa. Kapag in English po yan, you have been driving. Yun lang po yun. You have been driving. Ikaw ay nagmamaneho kanina pa. Okay? Sumunod, subukan naman natin itong we bilang kami o tayo. Okay? Subukan natin ay gamitin ay kami. Kami ay naglalaro ng basketball kanina pa. Kapag in English po yan, we have been playing basketball. Yun lang po, para sa kami ay naglalaro ng basketball kanina pa. Okay? Tapos kung ang ginamit nyo ay tayo, ang tamang pag-English po sa tayo ay we pa rin po. Okay? Sumunod, subukan po natin itong sila ay. Sila ay nag-ehersisyo kanina pa. Okay? Kapag in English po yan, they have been exercising. Okay po? Sumunod ay itong siya bilang he, kung lalaki ang tinutukoy nyo. She naman kung babae po ang tinutukoy nyo. Okay po? So, subukan natin. Siya ay nagdidilig ng mga halaman kanina pa. Kunyari po yung siya ay babae, so she ang gagamitin natin. She has been watering the plants. She has been watering the plants. Okay po? Para sa siya ay nagdidilig ng mga halaman kanina pa. Sumunod ay ito naman si Mario. Subukan natin. Si Mario ay inaayos ang kotse kanina pa. Kapag in English po yan, Mario has been fixing the car. Okay? So kung mapapansin nyo, madali po unawain kung alam nyo ang pagtagalog ng have been at has been. Pero sinasabi ko nga po, ako na lang gumawa niyan. Tandaan nyo na lang po. Okay? Para makatulong po sa inyo ng maigi. Para mabilis po kayo makagamit ng have been o has been. Lalong-lalo na kapag patungkol po sa salitang ay kanina pa. Okay po? Ngayon, meron pa akong gustong ituro dito. Baka meron pong magreklamo. Paano naman itong hinahanap blank si Luigi? So, subukan po natin ito. Ako ay hinahanap si Luigi. Kung saan ay mali po, di ba? Dapat yung ako, paltan nyo ng ko. Yun po ang ibig kong sabihin po dito sa isang sentence na gagawin natin na may looking for. Kasi minsan yung Tagalog po natin, kailangan pa nating ibahin para lang maitama yung ideya. So yung ako, gawin yung ko.
kung ang gagamitin nyo ay ako. Okay? So, mangyayari, hinahanap ko si Luigi para sa I have been looking for Luigi. Tapos yung H, gagawin nyo po yung capital letter. Okay? Hinahanap ko si Luigi. I have been looking for Luigi. Subukan natin itong tayo. Hinahanap natin si Luigi. So, iibahin nyo po, sa halip tayo, gagawin yung natin para lang maitama yung Tagalog natin. Pero pag in English po, yung pa rin po ang gagamitin yung pattern. We have been looking for Luigi. Okay, kaya may highlight yan. Okay, para hindi kayo malito. Ganun lang po yung paggawa ng sentence para dito. Yung ako, gagawin yung ko. Yung tayo, gagawin natin. Pag kami, namin. Ganun naman po. Okay? So, ang tatandaan nyo rin po, pag gumamit po kayo ng have been o has been, yung verb po o yung action na ginagawa po nitong ating pinag-uusapan, ay dapat lalagyan nyo ng ing sa dulo. Kapag in English nyo po. Kaya yung watch, naging watching, may ing. Yung play, naging playing. Okay? Gagawin nyo pong naka-present participle ang forma o spelling. Pag hinanap nyo ang present participle po ng watch o play, ang ibibigay sa inyo ng dictionary ay may ing sa dulo. Yan po ang dahilan. Kaya puro may ing sa dulo. Okay po? Yan po ay batas sa English. Kaya kailangan po nating sumunod para maging tama ang ating English. Di ba po ba? So, sana po may natutunan na naman po kayo dito sa ating leksyon at sana magamit nyo rin po agad itong natutunan nyo ngayon. Okay? At sa palagay ko, mas gagaan na yung pag-translate nyo ng inyong Tagalog patungong English kapag nalaman nyo po ito. Sa palagay ko po, ito kasi ay mahirap po. Marami pong nahirapan sa have been at has been kasi hindi nga po alam kung paano i-translate sa Tagalog. So, ginawa na lang po natin ang paraan. Okay po? Kaya sana, ayos lang po sana sa inyo yung ginawa ko para lang po maunawaan nyo itong ating leksyon. Okay po? Maraming salamat nga pala po sa mga tumutulong sa ating channel, doon sa mga nag-share. Maraming salamat po.